Ibinulgar niya ang lihim ng kabit kahit ang kanyang asawa. Sa gitna ng sale-de-bal ng mansyon, kumikislap ang kristal ng chandelier. Bawat patak ng ilaw ay nagbabalik sa iyo ng magasiglong lihim. Sarap ng red wine sa bibig, may amoy ng mabango, ngulit napakaruming gabi, pinaghalong halimuyak ng gardenias at pinakawalang hiyang katotohanan. Maliliit ang bagay. Isang locket na may gasgas, unang tingin tila alahas lamang, ngulit sa ilalim ng pilak nitong loob ay may nakasilid na maliit na fragment ng papel, isang piraso ng salita na magpapahina sa mga haligi ng isang buhay na sinigurado ng pera at impluensya. Mara Delgado humarap sa mga ilaw at mga ngiting hindi tunay. Ang ngiti ni Liza Villanueva, bagong asawa sa formalidad, kumikislap sa ilalim ng mga kamera ng socialite. Si Rogelio, mayamang negosyante, nakatayo sa tabi nila, hindi mukhang napipikon, ngulit may hinihintay na puso niyang nakatago sa kalaliman ng kanyang giwang. Maya-maya, maririnig ang malumanay na pagbulong, may bago tayong simula. Isang linya na lumulutang mula sa bibig ni Liza na tila prediksyon, hindi pagbati. Sa oras na iyon, ang mga mata ni Mara ay nag-aalon, hindi dahil sa pagtataka, kundi dahil sa huling pag-uuwi na inialok sa kanya ng tahanan na dati niyang tinawag na kanya. Tinulak siya palabas sa sala, hindi ito eksena ng sigaw o suntok, isang malamig na utos, isang malamlam na orasyon ng pag-alis, mga kamay na nag-aayos ng shawl niya, isang taxi na naghihintay sa pintuan. Nadama niya ang mga mata ng mga panauhin, may habag, may pagkasuklam, may tanong. Ang locket na nawala sa loob ng kumot ng kanyang damit, nahulog sa tabi ng hagdan at natakpan ng mga dahon ng hardin. Si Mara, sa labas, huminga ng malalim habang ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa mukha niya. Tandaan mo iyan, hiniling niya sa sarili, parang lantay na pag-uusig ng isang pangako. Tandaan mo iyan, hindi para gumanti, kundi para magbigay linaw. Kung nararamdaman mong nag-uumpisa ang isang malalim na kwento at gusto mong masundan hanggang sa dulo, mag-subscribe at i-on ang notifications. Iwan ng komento kung gusto ninyo ng mas detalyadong dokumentaryo sa likod ng kasong ito. Bumalik siya sa probinsya nang hindi nagpapaalam, hindi dahil hindi siya marunong lumaban, kundi dahil may mga bagay na kailangang pagplanuhan sa katahimikan. Bata pa lang siya nang mawala ang ina, wala siyang iba kundi ang mga lumang ledger sa pagpupulong ng kanilang maliit na tindahan at ang pangarap na hindi mailarawan ng salita. Natuto siyang magbasa ng numero tulad ng iba ay nagbabasa ng nobela. Nakita niya ang mga pattern, ang mga paulit-ulit na pagkakamali, ang palihim na pag-aalis ng pera. Ang mga ledger ang naging pag-aaral niya, accounting na puno ng pakiramdam at init ng paghahanap ng hustisya. Tandaan mo iyan. Hindi ito isang pangungusap lamang, naging mantra ito. Paulit-ulit sa bawat gabi na siya ay nagbukas ng luma nilang ledger at tiningnan ang pirma, mga pirma na haharapin niya balang araw. Hindi dahil galit lamang, kundi dahil alam niyang may mga taong apekado. Mga community artisans na nawala ng mga antigong bagay na kanilang pinapahalagahan. Mga pamilya na hindi nakakatanggap ng sahod. Mga pangalan na natatabunan ng ibang pangalan sa mga dokumento. Nang bumalik siya sa lungsod, hindi siya pumasok agad sa entablado ng galang. Unang nagtayo siya ng maliit na network. Hindi malaki, ngunit matibay. May si Vito, ang hardinero, isang lalaki na ang mga kamay ay naghintay ng lupa at pag-asa. Ngunit mayroong malalim na impormasyong nakikita sa likod ng mga deliveries na dumaraan sa pabrika ni Rogelio. May si Marco, chief guard sa mansyon, na mahina na sa utang at nagbabantay ng mga pintuan na hindi niya dapat pinahihintulutan. May Jonas, isang courier na may mahina ang loob kapag ang hinahatid ay tila hindi tama. At may si Raul Mendoza, dating accountant, na nagkakaroon ng mga pagpapahamak sa gutom at nagdudulot ng pagkaawa sa mga numero. Siya ang unang tunay na barya sa loob ng misyon ni Mara. Nagbuo sila ng plano na may disiplina. Hindi ito pelikulang nagpapakita ng instant triumph. Bawat hakbang may kaakibat na legal na pag-iingat. Tiningnan nila ang mga pinakahuling entry sa ledger na ibinigay ni Raul. Maliliit na transaksyon. Kilo ng hindi nabanggit na kargamento na pumapasok sa malamig na listahan na sinasabing decorative imports. Pero may pattern.
parehong supplier codes, parehong serial numbers, at isang pasimpleng entry na naglilipat ng halaga patungo sa isang shell company na pag-aari ng pamilya ni Rogelio. May passport stamps na hindi tugma sa mga declared ports of entry. May mga container manifests na tila may kulang. Hindi lahat ng ito sapat para sa panunupil. Kailangan ng katibayan, chain of custody, at kooperasyon mula sa taong nasa loob ng sistema. Kailangan nila ng abogado. Pumasok si Thomas Reyes. Hindi ang tipong malakas ang boses sa telebisyon, kundi isang tao na alam ang kahalagahan ng affidavit at ng preservation letter. Tinuro niya ang tamang landas, magsimula sa conservatory proof, secured documentation, certified copies, at agarang paghingimang preservation sa mga ahensyang may jurisdiction. Kung may isang bagay na tinuro si Thomas, ito ay ang kahalagahan ng oras. Huwag hayaang mapapasok sa hangin ng mga ebidensya. Isang maling hakbang at mawawala ang legal basis nila. Hindi nila ginamit ang radikal na pamamaraan. Walang shotgun na ipinakita. Walang pangunahing pagbubunay sa kalagitnaan ng gabi na magdudulot ng marahos na eksena. Ang kanilang operasyon ay katulad ng isang sining ng heist na walang dahos. Infiltration at pagkuha ng dokumento, hindi pag-atake sa mga tao. Sa isang gabi, pinasok ng isang maliit na pangkat ang silid ng talaan sa warehouse ni Rogelio. Hindi sila pumasok sa kanto ng taguan, kundi sa tanggapan kung saan itinatago ang mga ledger na hindi dapat pinahihintulutan. Hindi ito sinundan ng detalyadong instruksyon kung paano pumasok. Sapat na sabihin na alam nila kung paano kontrolin ang panganib at panagutan ang kanilang kilos. Nakita nila ang locket na dati namang nakita ni Mara sa mansyon, hindi sa loob ng personal na alahas, kundi nakalagay sa loob ng isang maliit na folio na may mga larawan at tala. Sa loob ng locket, ang isang maliit na papel ay may initials. Maliit, halos hindi nababasa. Ngunit may kahunan, ang pangalan ng isang workshop sa probinsya kung saan nagmula ang ilan sa mga nawawalang antikong bagay. Sa tabi ng locket, may ledger entry na tumutukoy sa isang hindi karaniwang shipment, isang dokumentong nag-uugnay sa petsa, oras at isang container number. Nasa exfiltration stage sila nang mawalan ng katahimikan ng hangin, hindi dahil may tumunog na alarma, kundi dahil may napansin si Marco, ang guard, ng isang anomalya sa CCTV logs na mismong siya ang huminto sa pagtingin. May napagkasunduan silang ethics, si Marco ay magiging kanilang eyes and ears, ngulit kailangan ng legal na proteksyon. Pinangalanan nila ang isang simple, ngulit kritikal na hakbang, pagkolekta ng chain of custody. Hindi sapat na lamang nila ibamalas ang litrato ng ledger at sabihin na totoo ito. Kailangang may record kung sino ang humawak, kailan nila ginawa ang photos at anong equipment ang ginamit. Ang bawat item ay inilagay sa sealed evidence envelope, may tamper-evident tape at may dokumentong nagpapatunayan na ang mga items ay kinuha sa nasabing lokasyon sa isang partikular na oras. Ipinadala nila ang USB image sa isang independent forensic lab na may akreditasyon. Ang pirmahan sa tamang talaan, ito ang simpleng sandata na nagpapatunayan na may integridad ang ebidensya. Tandaan mo yan, isa na namang whisper mula sa dibdib ni Mara habang pinipilit niyang itala ang lahat ng detalye. Tandaan mo yan, ang bawat lagda, ang bawat oras, ang bawat pangalan, ito ang bubuo ng kaso. Habang lumalalim ang gabi, nagkakaroon din ng soft leaks. Hindi lahat ng impormasyon kailangang ilabas ng sabay-sabay. Si Ana Cruz, investigative journalist, ay may sariling estilo ng paghahatid. Hindi siya tumatayo sa gitna ng kalsada at sumisigaw, kundi marahang inilalabas ang tamang hintang magpapalabas sa publiko ng galaw ng mga usapan. Naglabas sila ng mga screenshots ng ledger entries na hindi naglalaman ng sensitive personal na data, ngunit nagpapakita ng pattern. Ito ay sinamahan ng isang op-ed na sumasalamin sa issue ng undocumented shipments and antiquities trafficking. Sa likod ng mga soft leaks na ito, kanilang minomonitor ang reaksyon, sino ang nag-a-access, anong account ang nagko-comment, at sino ang nag-a-unfollow. Sa ganitong paraan, unti-unti nilang nahahati ang katahimikan ng protektadong impluensya. May mga legalo sandatang inihain, preservation letter para sa port records, supina para sa internal logs, affidavits mula kay Raul na naglalahad ng kanyang paggabahala, at ang orihinal na ledger copies at preliminary injunction request para mapigilan ang paglilipat ng assets ni Rogelio. Ang preliminary injunction ay hindi madali. Kailangan ng probable cause, hindi lamang haka-haka. Dito pumasok ang trabaho ni Thomas.
pagbuo ng narrative ng legal cause, paglalagay ng chain of custody bilang ebidensya ng kredibilidad, at paghingi ng conservatory measures mula sa korte para i-freeze ang mga assets habang iniimbestigahan. Hindi idinikit ang hustisya sa galit, kundi sa chronological na ebidensya at sa tamang proseso. Sa di bulag-bulagay, naging mas personal ang usapan. Hindi lamang politika ng pera ang nakataya. Ang pangalan ni Liza ay nabanggit sa ilang ledger entries, hindi sa paraan ng pagpapahiwatig na siya ang mastermind, kundi bilang isang social figure na ginagamit ng mga transaksyon para malihis ang atensyon. Ang treatment kay Liza ay mapanuring ngunit makatao. Siya ay may buhay na naapektuhan ng mga balita. May mga kaawawa-awa ang mensahe mula sa mga kaibigan at pamilya. Hindi siya naging tanging target ng panunuya. Siya rin ay biktima ng sistema ng pagpapanggap. Hindi inilarawan ni Mara si Liza bilang isang manika ng galit. Bagkus, tiningnan niya ito bilang taong maaaring ginamit o minanipula. Habang nag-iipon ang ebidensya, lumitaw ang isa pang mahalagang piraso, isang passport na hindi tugma ang mga stamp sa inilabas na manifest. Ito ay naipasa ni Jonas, ang courier, na tila may hawak na sample ng mga travel documents na ginamit sa ilegal na ruta. Ang passport ay may isang kitschil na pag-signature at isang stamp na tumutukoy sa pagdaan sa isang maliit na port na hindi kasama sa public manifest. Ito ang nagbigay ng pagkakataon para makipag-ugnayan sa isang cooperative customs official, Captain Reyes, na nagbigay ng confidential testimony na may kinalaman sa discrepancy sa port logs. Hindi ito instantanyong katotohanan. Ito ay pinagtitibay ng affidavits, notarial statements, at coordinated preservation letters. Ang pagsasapubliko ng ebidensya ay plinano ng maingat. Hindi sila basta-basta magbabalita ng isang tweet at hahayaan na lang. Sina Ana at Mara ay nagpasya sa isang staged press conference, hindi bilang trick, kundi bilang aktwal na sandigan ng transparency. Inihanda nila ang press room, projector, mga printed ledger pages sa mga table, high-resolution images ng passport stamps, at ang audio recording na naglalahad ng pag-uusapan sa pagitan ng isang logistics manager at isang taong konektado sa Shell Company. Hindi pinapansin ang theatrics. Ang layunin ay ipakita ang chain mula sa warehouse entry, sa ledger, sa passport hanggang sa shipping manifest. Upang maging matibay, ipinakita nila ang notarized affidavits ni Raul, ang forensic lab report na nagpapatunay ng integrity ng USB image, at ang signed chain of custody logs. Dumating ang araw ng press conference. Sa liwanag ng flash at kaingay ng mga mic, na natiling composed si Mara. Hindi siya sumigaw. Hindi siya kumanta ng panunumbat. Inilatag niya ang mga dokumento at pinanood ang bawat mata sa silid. Mga kamera na matutuloy ang himig nito sa online feed. Isang audio clip ang pinaplay. Isang pag-uusap na naglalaman ng mga pahiwatig ng collusion sa customs clearance. Kasama nito, isang slideshow ng ledger entries at passport stamps na in-overlay sa manifest screenshot. Habang papalabas ang mga imahe, may mga taong nanginginig, may mga hands na natatakpan ng bibig. Sa isang sulok, nakita ni Mara ang muling pagtingin ni Liza, mukhang nalilito at napapailing. Hindi ito triumphant smile, ito ay pagkabigla. Sa harap ng kameras, tinanong ng isang reporter si Rogelio tungkol sa mga ebidensya. Ang kanyang unang tugon ay minamalas na pag-atubili, mga inihain na paliwanag na tila nakasanayan sa mundo ng kayamanan, pagkakamali sa accounting, third-party responsibility, mislabeling. Ngunit ang pagkakaayos ng mga dokumento ay mas malakas kaysa sa pag-iwas ng salita. May mga supina na agad na na-serve, may mga asset freeze na inisyu sa korte habang sinusuri ang members ng board, at may raid na isinagawa sa mga warehouses na nakalista sa manifest. Hindi naglaon, may mga enforcement team na dumausdos, may mga sealed warrants na inalis. Lahat ng ito ay bunga ng isang sistematikong proseso na sinuportahan ng ebidensya. Hindi ito instant justice, ito ay iterative na legal process. Sa labas ng korte, may mga supporters ni Mara at may mga tumututol. Ang buhay niya ay hindi bumalik sa dati. Nawala ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Marami ang nag-iiwas dahil sa takot na maipit sa gulo. Ang pangalang Delgado ay naging palatandaan ng kontrobersya. May mga pagbabanta rin, paninisi at panunukso mula sa mga taong hindi nakakalimot sa impluensya. Lumitaw din ang mabibigat na personal na gastos, mga gabi ng pagkabalisa, pagmamali, pag-iwas sa pampublikong espasyo. Kailangan nilang ilipat ang kanilang pagpakopkop. Si Mara ay nagpasya sa maikling exile upang protektahan ang undercovers at upang hindi maapektuhan ang legal na proseso. Hindi ito pagtalikod, ito ay paghuhugas ng salamin para makita ang katotohanan. Ang korte ay naging entablo ng dokumentado. Naroon si Raul, handang sumaksi at nagbigay ng detalyadong affidavit na nagpaliwanag ng mekanismo ng mga transaksyon. Si Captain Reyes ay nagbigay ng supporting testimony tungkol sa mga anomalya sa port logs.
Si Thomas ang nagtuon sa legal narrative, sinabing ang probable cause ay sapat para sa preliminary injunction at asset freeze at ipinaliwanag ang kahalagahan ng chain of custody sa pagtitiyak na ang mga items ay hindi tampered. Nagbigay ang hukom ng preliminary injunction, isang pahayag na pansamantalang naglimit sa paglilipat ng ari-arian ni Rogelio habang dumadaan ang investigasyon. Hindi ito konklusibong hatol, ito ay isang proteksyon para sa proseso. May mga plea bargaining na inabot. Ang ilan sa board members ni Rogelio ay pumayag na makipagtulungan kapalit ng mas magaan na mga parusa. Ang mga warehouses ay sinilyuhan at ginawang subject ng mas malawak na audits. May internal reform ring inirekomenda ng Trade Oversight Board, mga bagong protocol sa dokumentasyon ng antigong imports, mas mahigpit na verification ng provenance at mas transparent na reporting. Hindi ito instant na pagbabago sa buong industriya, ngunit ito ay simula. Mga patunay na ang isang maliit na locket at isang malinaw na ledger entry ay kayang magbigay daan sa sistemikong pag-aayos. Habang tumutungo sa dulo ng proseso, namuhay muli ang mga faces ng mga naapektuhan. Ang mga artisan sa probinsya na muling nakakita ng ilan sa kanilang nawalang bagay dahil sa embargo at return procedures. Ang mga pamilya na nakatanggap ng partial restitution mula sa frozen assets. At ang maliit na grupo na sumubaybay sa pag-usad ng kaso. Ang pag-asa ay parang mahinang kandila na unti-unting lumalakas. Gayunman, hindi lahat ng sugat ay gumaling. Si Mara ay nanawag sa publiko tungkol sa kahalagahan ng proteksyon para sa whistleblowers, hindi lamang pampublikong papuri, kundi aktwal na legal at pinansyal na suporta. Sa likod ng mga headlines, itinayo ni Mara ang isang maliit na NGO, isang tanggapan na nagbibigay ng legal aid, psychological counseling at secure reporting channels para sa mga gustong magbunyag ng katiwalian nang hindi natatakot sa paghihinganti. Tinawag nila itong ligtas na tala, isang payak na pangalan para sa malaking pangako. Sa loob ng tanggapan, may isang maliit na kabinet kung saan nakalagay ang mga token ng kanilang laban. Ang locket, sealed sa isang maliit na paglalagyan, isang naka-frame na kopya ng unang ledger entry na pinatunayan, at ang passport copy na naging bahagi ng ebidensya. Hindi ito mga trophy ng tagumpay, ito ay mga paalala ng responsibilidad. Sa simula, marami ang nagtatanong kung bakit iniyakan ni Mara ang pag-alis sa mansyon. Ang sagot ay simple, hindi niya hinangad ang paglipol sa iba, kundi ang pagwawasto ng sistema. Ang pag-expose ay hindi lamang para ilabas ang lihim ng kabit, ito rin ay pagpapaalala na ang katotohanan ay may presyo. Si Liza sa kabila ng mga nasabing ebidensya ay hindi inakusahan ng anumang krimen dahil sa patunay na siya mismo ay maaaring manipulated o manipulated. Sa halip na gawing boogie woman, tinulungan siya ng komunidad, may counseling at pananagutan at nagkaroon siya ng pagkakataong bumawi sa kanyang sariling pagkakakilanlan nang hindi ginawang pampalabas ang kanyang pagkabigo. Tandaan mo iyan. Muli, sa isang tahimik na sandali habang pinaplano ni Mara ang kanilang community outreach program, bumalik ang mantra. Tandaan mo iyan, ang tunay na pagbabago ay hindi natatapos sa korte. Ito ay nagpapatuloy sa pag-aayos ng mga nabasag na relasyon at sa pagbibigay ng tulong sa mga babaeng naapektuhan ng ganitong sistema. Ang locket na dati ay maliit na piraso lamang ng alahas ay naging simbolo ng responsibilidad. Isang paalala na ang maliliit na bagay ay may kakayahang magbukas ng malalaking palaisipan. Sa paglipas ng taon, nagkaroon ng mga legal precedents na itinakda mula sa kasong iyon. Mas malinaw na proseso para sa preservation requests, mas mahigpit na requirements sa provenance verification para sa antigong imports, at isang bagong mekanismo sa korte para protektahan ang identidad ng whistleblowers. Hindi lahat ng ito ay dahil sa isang tao lamang, ngunit si Mara ang nagsilbing simula ng kadena ng mga pagbabago. Ang kanyang pangalan ay umikot sa mga forum, sa mga seminar, sa mga liham na humihingi ng payo. Hindi siya laging nasa harap ng kamera. Madalas ay sa likod ng mesa, nagbibigay ng payo sa mga bagong nagsusumbong. Ngulit may kasamang sugat ang tagumpay. Kailangan niyang magbago ng pangalan paminsan-minsan, lumipat ng bansa ng panandalian para sa kanyang seguridad at tanggapin na ang ilan sa kanyang malalapit na kaibigan ay hindi na bumalik. May mga gabi pa ring nagigising siya sa isang lumang memorya ng ina na hawak ang ledger at nagsasabing, "Ingatan mo ito." Kaya ngayon, sa gitna ng bagong tanggapan at bagong buhay, may isang maliit na museo sa isang community center kung saan nakalagay ang locket, hindi bilang trophy, kundi bilang education piece. Doon, may mga bata na lumalapit at tinatanong kung paano ang isang maliit na bagay ay nakaapekto sa napakaraming buhay. At sa kanilang tanong, may isang simpleng sagot si Mara. Pagiging totoo.
Sa isang mahinang hapon, naglakad siya sa hardin na minsang pagmamay-ari ng mansyon, ngunit ngayon ay bukas para sa komunidad. Narinig niya ang pagtawa ng mga bata, ang pag-uusap ng mga nanay, at ang mababang himig ng mga volunteers na nagtuturo ng basic accounting sa mga artisano. Huminto siya sa gate at tinawang ang maliit na exhibit ng lakit. Napapaiyak siya nang hindi niya sinasadya, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa bigat at liwanag ng naging paglalakbay. Lumapit si Vito at inabot ang isang tasa ng tsaa. Tumingin sila ng magdamag na parang walang kailangang sabihin. Tandaan mo yan. Huling beses na sinambit niya sa sarili, hindi bilang isang banta o pangako sa paghihigante, kundi bilang isang paalala. Tandaan mo yan. Ang maliit na bagay, kung pinapagalaw ng tama, ay may kakayahang baguhin ang sistema. Tandaan mo yan. Huwag sayangin ang mga pagkakataon. Tandaan mo yan. Ang hustisya ay hindi perpekto. Ngunit ito ay nagsisimula sa katotohanan. Ang headline ay patuloy na umikot sa social media. Ibinulgar niya ang lihim ng kabit kahit ang kanyang asawa. Ito ang pamagat na una nilang nakita. Isang sensasyonal na linya na nagpasimple ng napakaraming komplikadong damdamin at legal na katotohanan. Ngunit sa ilalim ng headline, may mas malalim na kwento ng mga taong natanggap ang hustisya, ng mga nangangailangan ng proteksyon, at ng isang babae na nagpasya na hindi lamang titigil sa pag-iyak, kundi kikilos. Sa dulo, hindi lamang si Rogelio o si Liza ang mga karakter sa kwento. Si Mara, si Raul, si Vito, si Marco, si Ana, si Thomas, si Captain Reyes at marami pang ibang taong tahimik ngunit determinado, ang naging mga tunay na halos bagong muka ng pagbabago. Kapag naglakbay ang mga ulat at libu-libong komentaryo ang pumasa sa mga feed, may ilang tao ring nag-atang sa pintuan ng ligtas na tala, mga taong may lihim na nais isiwalat at nangangailangan ng tulong. Doon, naglalagay si Mara ng mga paalala sa pader. Sundin ang tamang proseso, protektahan ang ebidensya, at maghanap ng legal na suporta. Huwag magbadalos-dalos, huwag hayaang ang galit ang humawak ng direksyon. Ang tunay na pagbabago, paulit-ulit niyang sinasabi, ay nakaugat sa sistemang mapanagot. Hindi nagwakas ang kwento sa courtroom at sa mga audit report. Naging simula ito ng isang mas mahabang usapan, kung paano pinapahalagahan ang kultura ng provenance, kung paano pinoprotektahan ang mga komunidad na madalas na napagsasamantalahan, at kung paano nabibigyan ng lakas ang mga taong may tapang na magsalita. Si Mara ay hindi naging perpekto, marami pa siyang kinailangang harapin. Ngulit ang kanyang pagpili na ibunyad, hindi para siraan ng sinuman, kundi para hanapin ang katotohanan, ay naghatid ng serye ng pagbabago. Kung nais ninyo ng mas malalim na dokumentaryo kung paano sinakatuparan ng investigasyon, kung paano pinangangalagaan ang chain of custody, o kung paano makakatulong sa mga whistleblowers, i-click ang link sa description para sa extended version at resources. Doon makikita ang mga pinagkunang impormasyon at mga organisasyong nagbibigay ng suporta para sa mga gustong maghain ng report ng ligtas. Sa huling tanawin, isang bata ang tumitingin sa maliit na lakit sa display case. Tila hindi niya naiintindihan ang bigat ng kwento, ngulit alam niya na ang isang maliit na bagay ay makapagsimula ng malaking pagbabago. Sa pag-ikot ng araw, ang mansyon ay hindi na lamang bahay ng yaman at lihim. Ito ay naging paalala na kahit ang pinakamaliit na alahas o piraso ng papel ay maaaring maging pintuan tungo sa liwanag ng katotohanan kung may taong magpapanatili ng tapang at integridad upang ilahad ito. Tandaan mo yan.